gusto lamang po sabihin sa inyo na mahal kayo ni Jesus Christ, na ayaw niya po kayong mapunta sa impyerno. One day po gusto niya kayo mapunta sa langit dahil mahal na mahal niya po kayo. At totoong maimpyerno at ayaw niya kayo mapunta sa impyerno. Kaya po siya tinuya, dinuraan, pinatungan ng korona ng tinikulo niya, dudugo na po ulo niya, pinako siya sa krus dahil sa pagmamahal niya po sa ating po mga tao para magkaroon tayo ng kaligtasan po tsaka buhay na walang hanggan. Isang araw mamatay tayo, ililibing po tayo. Ngayon tunay po na tayo sa kataong lupa natin. Yun yung kaluluwa po natin na wala hanggan. Dalawang wala hanggan po yung pupuntahan, langit o impyerno. Alam niyo po, pag napunta po isang kaluluwa tao sa impyerno, wala hanggan na siya doon papahirapan na apoy, papasukin na uod yung katawan niya, tsaka papahirapan siya ng mga demonyo, wala hanggan doon na siya sa impyerno. At sabi sa mga patotoo, testimony na pinakita daw sa kanila Lord yung impyerno, yung mga tao na napunta doon. Sabi ng mga tao daw sa impyerno, yung mga kaluluwa na napunta doon, nanghihingi lang sila kay Jesus na makabalik sila sa lupa, 1 minuto lang. Makahingi lang ng tawad, tsaka makapagsisi lang sa mga kasalanan nila. Pero huli na lahat sa kanila, nandun na sila sa impyerno, wala hanggang na sila doon papahirapan na po, ipapasukin ng udyong katawan, papahirapan ng mga demonyo, wala hanggang walang pag-asa, wala hanggang kabigatan, wala hanggang kapamakan, wala hanggang puro negatibong bagay. Ganun po ang kaluluwa ng tao pag napunta sa impyerno, wala hanggang na po. At ayaw po kayo ni Lord na mapunta doon, kaya binigay niya po yung buhay niya sa krus. Sabi po sa Romans 3, sabi po sa Bible, na lahat, walang matuwid, wala kahit isa, lahat tayo nagkasala. Sabi po sa Bible din sa 1:16 na ginalaman pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang sa langit. Kapag sumampalataya po tayo kay Jesus Christ, tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas po ng buhay natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan po. At alam niyo po dati, hindi po ganito talaga, masama po akong tao dati. Iba dati kong buhay, palainom, alcoholic, palagi niyayaya mga kaibigan sa inuman, kahit bata pa, niyayaya na, bad influence ng tropa, masamang tao, black sheep ng pamilya, hindi magrespeto sa magulang, hindi ginagala yung magulang. Pero isang araw po nag-desisyon ako magbalik loob sa Diyos kasi grabe na po yung nadadama kong bigat, hirap, anxiety, depression, takot. Nung nagbalik loob po ako kay Lord, doon ko nalaman na buhay pala talaga si Jesus Christ, na buhay talaga, mahal niya pala talaga mga tao, na buhay pala talaga siya. Yun po yung nakapagpabago sa akin, yung love ni Jesus Christ po, yung presence niya po. At yun din, gusto rin po ni Lord na maranasan niyo po yun, yung presence niya, yung love niya po. Yun po yung makakapag-satisfy po kasi sa atin ni si Jesus, yung presence niya, yung love niya po. Yun po yung tunay na makakapag sa atin ng contentment, satisfaction, si Lord po, yung presence niya po, yung love niya po. At yun po, magpipray, mananalangin lamang po tayo saglit, gagayahin niyo lamang po yung prayer po. Sabihin niyo lamang po itong panalangin na ito: Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako'y sa makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. At isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Binubuksan ko po ang aking puso. Pumasok ka po. Maghari ka po sa aking puso. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo po, Jesus. Amen.